So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo talaga mga minamahal, itong si Bato de la Rosa, sobrang cated kong mag-isip. Hindi marunong umintindi. Kakasabi at paulit-ulit na ina-announce ng host doon sa Net25 na ang rally na yan, 4 peace. Naintindihan mo ba yung 4 peace? Ha? Para sa kapayapaan. Paulit-ulit yan ang sinasabi ng host ng Net25 na yung rally na yan ay para sa kapayapaan at hindi para sa isang politiko. Kung meron man kayong sinusuportahan, hindi yan rally ni Vice President Sara Duterte. Rally yan ng kapayapaan dahil ayaw nga nila na magkaroon ng kaguluhan ang dalawang opisyal na matataas dito sa bansang Pilipinas. Tapos ngayon, itong si Bato de la Rosa, mayroon na namang pumpahayag. Sabi niya, mag-undercover daw para makigulo. So, tatakpan niya yung pagmumukha niya, doon siya, magra-rally daw siya. Itong si Bato de la Rosa, hindi ka tatanggapin doon. Bawal yung rally doon. Itong rally nila ay for peace, para i-broad yung mensahe nila na wag i-impeach si Sara Duterte dahil yun yung sinabi ng ating presidente. Naintindihan mo ba, Bato de la Rosa? Well, kung sa bagay, ano pa nga ba nga asahan natin dyan? Kailan pa ba nakaintindi itong si Bato de la Rosa? Tingnan nyo yung sa SWS survey, 'di ba? Ang sabi 41% yung sumusuporta na mai-impeach itong si Vice President Sara Duterte. 35% ang hindi uma-agree. 19% ang undecided. Ano yung sabi ni Bato? Hindi pa daw yun majority kasi hindi niya sinama yung mga undecided. Ang nasa isip niya, mga minamahal, 41%, hindi pa din majority kasi ang natira sa 41% is 59. Tama ba ako? Oh, tama nga tayo, 59%. Sige, para mas malinaw, i-compute natin. 41 minus 100. Mayroon nga natirang 59%. Pero sa 59% na yan, mga minamahal, yung 19% dyan is mga undecided. Tapos yung 35%, yun po yung mga hindi pabor na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Nagigets ba yun ni Bato de la Rosa? Well, anyway, ano pa nga ba nga asahan natin dyan? Kaya nga yung nagpa-interview na naman, itong si Senator Bato de la Rosa na pupunta daw siya, a-attend daw siya ng INC rally ngayong araw na ito. Parang ako ay nababuya nung nakita ko tong balitang to. Kasi anong gagawin mo? Makikigulo? Hindi ka ba marunong umintindi sa simpleng instruction? Ha, Senator? Naturingan ka pa man ding Senator ng bansang Pilipinas. Bobo ka na nga sa math, pati ba naman sa pag-intindi ng simpleng instruction, hindi mo pa maintindihan. Alright, basahin natin. Senator Ronald De La Rosa expressed admiration at the Iglesia ni Cristo INC for planning to hold a rally for peace Monday, January 13, which is ngayon, to oppose the impeachment moves against Vice President Sara Duterte. Lahat naman tayo ay may karapatan na magpalabas ng ating damdamin sa freedom of expression. So gustong magpahayag ng simbahan ng Iglesia ni Cristo ng kanilang saloobin. So we admire that. Hindi yun nila. Yun ay pagsuporta nga sa sinabi ng ating presidente na wag i-impeach itong si Vice President Sara Duterte. But you know what, mga minamahal, we are not born yesterday. So I think that's their front na para hindi nila malaglag sa kabilang banda itong si President Bongbong Marcos. Ginawa na lang nilang front yun. Pero yung hidden agenda doon is to support Vice President Sara Duterte. We are not born, mga minamahal, kahapon. Hindi tayo pinanganak kahapon. At kitang-kita naman yung admiration ng INC kung bakit nila pinursue yung rally na yan. Yung nagiging mensahe na lang talaga dyan is for peace. Pero that rally is support dito nga kay Vice President Sara Duterte. Alright. Yan po yung aking personal na pananaw. Yan ang aking personal na opinion. Magalit man kayo sa hindi, yan yung aking nakikita. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Listen, mga minamahal, we are not born yesterday na para, support naman sila sa sinabi ng presidente. Yes! Para hindi ma-brag down pababa ang presidente. So, kailangan nilang gawin yun. Diba? Pero yung mensahe dyan is to support VP Sara. Ano ba kayo? This is an exercise of our democratic rights. Work in the government offices is suspended in Pasay and Manila due to INCP's rally against Duterte impeachment. The influential religious sect endorsed the tandem of President Ferdinand Marcos Jr. and Duterte in 2022 election.
Asked if De La Rosa would show in the INC rallies, De La Rosa said he would look into it as long as he goes undercover. So pupunta siya doon pero nakakap. Parang gano'n ang gusto niyang ipalabas. Wait lang. He said he does not want to make the rallies political by showing up as an outspoken supporter of Duterte. At talaga ba? Ba to? Pero ang gusto niya mangyari, sabi nila open daw basta wala lang politika. Kung open sa lahat, tingnan natin kung pwede tayong mag-drop by doon at makisingit, makigulo. Tingnan mo, itong si Bato de la Rosa, makikigulo. Hindi ba naman tarantado? Maglakad-lakad lang doon, magkalo ka lang para hindi makita yung ulo mong kalbo, pwede na. Undercover lang. Yun na nga yung gagawin niya mga minamahal para hindi siya magmukhang attack dog ng mga Duterte. Pupunta siya doon sa INC rally ngayong araw na ito. Undercover lang siya. Tapos ang gagawin niya, makikigulo. Kasi pag namukaan siya na siya si Bato de la Rosa pupunta doon bilang isang Duterte supporter. So mababahira na naman ng pangit ang kanyang imahe, ang kanyang pangalan. So pupunta siya doon, naka-mask, naka-undercover lang, tapos makikigulo siya para ma-express niya yung personal thought niya dito sa ating gobyerno. 'Di ba malaking kakupalan 'yun? Kita ninyo, itong si Bato de la Rosa, tindi no? Kahanga-hanga itong ating senador, respected senador, honorable senador, makikirali, makikigulo. Yan ba yung mindset ng isang senador? Alright. He urged President Marcos to follow through with his statement opposing the impeachment move in the House of Representatives under the helm of his cousin. Kung talagang gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sana magpakatotoo sila. Kung talagang ayaw, then gawin nila. Hindi yung iba-iba ang sinasabi, iba-iba ang ginagawa. Kaya ang tao tuloy nawawala ng kumpiyansa sa kanila. Mga minamahal, ako in my own perspective, para sa akin, this rally is to show support dito sa pamilya ng mga Duterte. Kasi paano magkakaroon ng kapayapaan kung walang accountability? Accountability sa corruption ni Vice President Sara Duterte, accountability sa kanilang mga pinatay di umano dahil nasasangkot yung kanyang pangalan dito nga po sa ICC. Accountability dahil hindi siya nagiging transparent at hindi niya mahal ang ating bayan sa pamamagitan ng ginagawa niyang aksyon dito sa pambubuli ng China na instead sana na kinukondena, instead sana na nagkakaroon siya ng voices doon dahil tayo pina-floating barrier, wina-water cannon. May narinig ba tayong statement na umuupo siya sa ginagawa ng China? Wala. So para sa akin, mga minamahal, itong rally ng INC, para sa akin, wala to walang kapayapaan kung walang accountability, 'di ba? So I think pwedeng ma-impeach itong si Sara Duterte pero in a peaceful way. So siguro pwedeng ganon, 'di ba? Kasi hindi naman napag-uusapan ng INC dito yung yung accountability, 'di ba? Pansinin nyo, puro lang sila, rally for peace. This rally is peace. Ganyan. Peace na yung yung naging keyword doon. Pero wala yung accountability, transparency. 'Di ba? Wala yung dalawang yun. Yun yung kailangan natin dito. Kaya nga nagkaroon ng 41% na support itong impeachment rally ni VP Sara Duterte. 'Di ba? Kasi naniniwala yung mga tao na yung mga unanswered question ni VP Sara, dapat niyang sagutin. Where the money goes by. Bakit ito mga pangalan to may Mary Grace Piato, sagutin niya yung mga question na ipinupukol sa kanya. Hindi yung ginagawa niya mga minamahal ay gumagawa na lang siya ng justification para hindi niya sagutin yung issue na yan. At beside, si VP Sara na din mismo nagsabi na kapag maghain sila ng impeachment, go ahead kasi ako harapin ko naman yan. So ano yung kinukuda ngayon ng Iglesia ni Cristo? At saka diba yung INC nagsabi din 10 years ago, kanina kinontenta na natin yan, na gusto nila yung separation ng church and state. That was 10 years ago. Diba? Nung di umano na imbitahan itong si Manalo ni Department of Justice Secretary Leila de Lima. Gets nyo, mga minamahal? They are crying for separation ng church and state. Tapos ngayon makikita natin na nakikirally sila for political. Ano yun? 'Di ba? So walang kapayapaan kung walang accountability. Yan yung personal perspective ko. Hindi ko babaguhin 'yan. 'Di ba? Kasi tawag dito.
si Mima Alicia, never po yung nagbabago ng ng statement. Kung ano yung nasa isip ko, kung ano yung nais kong ipahayag, yun talaga kasi yun yung thought ko eh. 'Di ba? We are looking for the accountability and transparency. So, reason kung bakit pumayag yung mga Pilipino, almost 41% na gusto siyang ma-impeach kasi gusto nilang malaman saan nga ba napunta yung pera. Kasi hindi naman sinasagot ni VP Sara yung mga issue na ipinupukol sa kanya. 'Di ba? Alright. Yan po mga minamahal. Anyway, pahingin na lang po ako ng likes, comments, and shares para po lagi kayong updated sa ating mga susunod at gagawing video. It's me, Alicia Nyo, at nagbabalik para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.